Bago ka bumili ng B380 Solar CCTV, may mga bagay na dapat ka munang malaman. Pero bago yan, i-unbox muna natin ito, i-set up sa mobile phone, then i-install natin. Bago matapos ang video ito, sasabihin ko sa inyo kung worth it nga ba itong bilhin. Umpisa na natin. Okay, heto na ang B380 solar-powered dual-lens Wi-Fi camera. Medyo malaki siya at may kabigatan. Ang kanyang dual antenna ay pwedeng i-fold sideways at upward. Then of course, yung upper camera nito ay adjustable. Pwedeng ibaba at itaas para mas mai-focus naman natin ang tama. Then of course, yung lower camera ay pwedeng i-rotate 180 degrees sideways at 90 degrees up and down. Ito naman ang kanyang two-way speaker. Then, ito yung kanyang micro SD card slot. No? Ang maximum na pwedeng ilagay natin dito ay 256 GB. At andito rin yung kanyang charging port at yung on and off switch natin. Dito naman ang ating device QR code. At ito naman ang motion sensor. Now, sa part na to nakalagay ang 4 na battery kung saan ini-store yung energy na nakukuha ng solar panel. Mas maganda kung install muna natin ang micro SD card bago natin i-power on ang CCTV device. Sundan na lang po ang nasa video kung paano ito gagawin. Please scan the QR code on the camera and wait for the connection. Receive configuration information. Connecting. Network connected. Attention, you are under surveillance. Attention, you are under surveillance. Attention, you are under
Okay, unahin natin yung mga advantages nitong V380 solar-powered dual lens camera. Maganda yung camera niya, malinaw naman, kasi naka 1080p resolution siya. Then, malinaw ang kuha niya, araw man o gabi. Functional naman lahat ng features na, no? Talagang maganda siya in terms of performance. But, ang problema talaga nitong solar CCTV na ito, contrary sa sa specs nila, hindi ito tumatagal ng 12 to 14 hours. Kasi po, nakadepende ito sa sikat ng araw. Well, at least nilagyan ito ng mga manufacturers ng pwede mo siyang i-charge electrically. Gamit lang ang charger natin. Kahit yung cellphone, pwede na. Now, ang problema niya, pag yung battery life niya ay nasa 30% na lang, hindi na magpa-function yung kanyang motion tracker. Then, hindi na rin gagalaw yung kanyang PTC. Hindi mo na siya pwedeng ikutin pa kaliwa, pa kanan, up and down. Then, yung ilaw niya automatically off na yun. Kunyari, pag may dumadaan tao, kusa siyang ilaw, no? Ngayon, hindi siya tatagal ng hanggang madaling araw. In-install ko ito December last year. Ngayon, May na. Now, ang tendency niya talaga, pagdating ng 2 to 3 a.m., 30% na lang yung battery life niya. So, hindi nagagana nga yung PTC, motion track niya, and all that. Gagana na lang talaga yung camera niya. Now, so once na 30% na lang yung battery life niya, automatic din yung recording niya, best na continuous recording siya, magiging events recording na lang. There were times nga na talagang totally walang recording. Ito na yung problema. Paano kung may mangyari during that time? And minsan nangyari pa alas 5 ng madaling araw totally dead na siya. So what I did, ang ginawa ko talaga, alas 7 pa lang ng gabi, sinasaksak ko na siya sa charger niya. Para dire-diretso na yung kanyang magandang performance hanggang sa umaga. Then pagdating ng 7 a.m., tatanggalin ko sa charger, ilipat ko ulit sa solar. Kasi kailangan maintindihin nyo, yung solar charging nito nakadepende sa sikat ng araw. Ay paano kung mga 4 to 5 hours lang sumikat ang araw, sa bandang hapon makulimlim na, naulan. It's a good thing naglagay talaga sila dito ng pwedeng i-charge sa kuryente. So, nakadepende ho sa inyo kung bibili nyo to o hindi. Pero kung mahina po pasensya nyo at wala kayong time na magpalipat-lipat ng charging niya, mas maganda po bumili na lang kayo ng electrical powered na CCTV. So, yun lang po. Magkita-kita ulit tayo sa susunod pa mga videos. Bye-bye!